Kamusta po kayo? Mga kaibigan, ako po si Teresita, isang ina, isang lola, at marahil, tulad ng marami sa inyo, isang babaeng nagbigay ng lahat para sa pamilya. Nais ko lang ibahagi sa inyo ang isang kwento mula sa aking buhay, isang gabi, na sumubok sa lahat ng aking pinaniniwalaan. Alam nyo ba, may isang kasabihan na ang puso ng isang ina ay isang malalim na kalaliman kung saan sa ilalim nito ay palagi kang makakahanap ng pagpapatawad. Ngunit paano kung ang sugat ay napakalalim, na kahit ang pagpapatawad ay tila mailap? Dahil sa pagmamahal, iyan ang naging gabay ko sa buong buhay ko. Noong araw, nang ang aking kaisa-isang anak na si Marco ay nangangarap pa lamang, wala akong ibang inisip kundi ang kanyang kinabukasan. Naalala ko pa, isinanla ko ang nag-iisang kapirasong lupa na pamana pa sa akin ng aking mga magulang sa probinsya. Iyon lang ang yaman ko. Iyon lang ang tangible na alaala nila. Pero ibinigay ko. Ibinenta ko para lang makapagtapos siya sa isang magandang unibersidad, para makahanap ng magandang trabaho, at para maibigay sa kanya ang kasal na pinapangarap niya kasama ang babaeng pinili niya. Si Isabela, ang buong akala ko, iyon na ang sukdulan ng kaligayahan ng isang ina. Ang makita ang iyong anak na matagumpay, may sariling pamilya at nakatira sa isang malaking bahay sa syudad. Kapag nakikita ko ang apo kong si Miguel, ang aking munting Migs, ang lahat ng pagod at sakripisyo ko ay nawawala. Para sa kanila, ibinigay ko ang lahat. Hindi ako humingi ng anumang kapalit. Ang gusto ko lang ay ang maramdaman na ako ay bahagi pa rin ng kanilang buhay, na kahit sa pagtanda ko, may lugar pa rin ako sa kanilang tabi. Ngunit ang buhay, minsan ay may paraan para ipamukha sa iyo ang mga katotohanang ayaw mong makita. Ang gabi ng ikalimang kaarawan ng aking apo, dapat sana ay isang gabi ng kasiyahan. Nagdala ako ng isang maliit na regalo, isang sweater na ako mismo ang gumansilyo. Bawat tusok ng karayom ay may kasamang panalangin at pagmamahal para sa aking munting anghel. Pero pagdating ko pa lang sa kanilang mansyon, iba na ang simoy ng hangin. Sinalubong ako ng aking manugang, si Isabela. Hindi ng isang ngiti, kundi ng isang malamig na titig. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. Ang aking simpleng bestida, ang luma kong sapatos, ang aking mga kamay na may kulubot na. Sa kanyang mga mata, hindi ako ang ina ng kanyang asawa. Hindi ako ang lola ng kanyang anak. Isa lang akong mantsa sa kanyang perpektong pagtitipon. Ang hapunan ay isang parusa. Pinaupo ako sa dulo ng mahabang mesa, malayo sa aking anak, malayo sa aking apo. Napapaligiran ako ng mga taong magagara ang kasuotan. Nag-uusap tungkol sa kanilang mga ari-arian at mga biyahe sa ibang bansa. Ramdam na ramdam ko ang mga tingin nila at mga tingin ng awa at pagkamuhi. At doon nangyari ang pinakamasakit na dagok sa aking buhay. Nang lumapit ang apo kong si Mig sa akin, puno ng tsokolate ang kanyang mukha at humihingi ng isang kwento, biglang tumayo si Isabela. Sa harap ng lahat ng kanilang mga bisita, sa harap ng aking sariling anak, sumigaw siya. Sinabi niya sa akin na oras na para umalis. Isang pakiusap lang ang lumabas sa bibig ko. Anak, kaarawan ng apo ko. Ngunit ang isinagot niya ay isang sigaw na tumagos sa aking kaluluwa. Guwardiya! Sigaw niya, kahit wala namang guwardiya doon. Pakialis ang pulubing ito sa mesa. Ginugulo niya ang hapunan namin. Pulubi. Iyon ang salitang ginamit niya. Sa harap ng lahat, tinawag niya akong pulubi. Ako, na nagbenta ng aking pamana para sa kanila. Ako, na nag-alay ng aking buong buhay. Pinalayas ako na parang aso mula sa bahay, na itinayo mula sa aking sakripisyo. Tumingin ako sa aking anak, si Marco, umaasa, nagmamakaawa na ipagtanggol niya ako. Ngunit ang ginawa niya ay yumuko lamang at tumingin sa kanyang plato. Sa gabing iyon, naramdaman ko ang tunay na kahulugan ng kasabihang walang utang na loob. Habang naglalakad ako palabas, nanginginig ang aking mga tuhod, bawat hakbang ay isang pasakit. Ang mga tawa sa loob ay parang mga punyal na tumutusok sa aking likod. Sa loob ng aking luma at maliit na kotse, tiningnan ko ang aking sarili sa salamin.
Isang matandang babae, may mga puting buhok, nakasuot ng kupas na bestida. Siguro nga, tama si Isabela, mukha nga akong pulubi. Pero hindi nila alam, habang pinupunasan ko ang aking mga luha, isang kakaibang kapayapaan ang bumalot sa akin. Hindi ito pagsuko, ito ay paghahanda. Tahimik lang ako. Sa loob ng maraming taon, nanatili akong tahimik. Hinayaan ko silang isipin na ako ay isang simpleng matandang naglilinis ng opisina para may pangkain. Hinayaan kong isipin ni Isabela na siya ang bituin, ang matagumpay na marketing manager sa isang malaking kumpanya sa BGC. Ipinagmamalaki pa nga niya sa akin noon ang kanyang trabaho, ang kanyang malaking sahod, ang kanyang magandang opisina, pero may isang lihim si Isabela na hindi niya alam, isang napakalaking sekreto. Ang kumpanyang ipinagmamalaki niya, ang Meridian Technologies, ang toreng salamin kung saan siya nagtatrabaho. Ako ang nagtayo noon. Ako ang may-ari. Ako ang CEO. Ang tunay na may-ari ng lahat ng iyon. Ang matandang babaeng tinawag niyang pulubi ay ang mismong taong pumipirma sa kanyang sweldo bawat kinsenas. Habang pinaandar ko ang makina ng aking kotse, ang panginginig ng aking mga kamay ay napalitan ng katatagan. Ang sakit sa aking dibdib ay naging isang malamig na determinasyon. Tapos na ang pagiging maunawain. Tapos na ang pagiging martir. Gusto ni Isabela na ipakita sa akin kung saan ang aking lugar. Sige, bukas ng umaga, ipapakita ko sa kanya kung saan talaga ang lugar niya. Hindi ito paghihiganti. Ito ay pagtutuwid. Ito ay isang leksyon na matagal na niyang dapat natutunan. Matututunan niya na ang halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa damit na suot niya o sa perang nasa bangko niya. Matututunan niya ang kahulugan ng paggalang. At higit sa lahat, matututunan niya ang kahulugan ng salitang karma. Dahil bukas, ang paniningil ay magsisimula na. Salamat sa pakikinig sa simula ng aking kwento. Naranasan niyo na bang maramdaman na parang isang estranghero kayo sa sarili niyong tahanan? O ang maipagtabuyan ng mga taong pinag-alayan niyo ng lahat? Kung oo, paki-like at share ang video na ito. At huwag kalimutang magkomento sa ibaba. Saan po kayo nanonood? Gusto kong marinig ang inyong mga kwento. Samahan niyo ako sa susunod na bahagi para malaman kung paano ko sinimulan ang aking paniningil. Nakatigil ang sasakyan sa isang madilim na kanto. Ilang metro ang layo mula sa mansyon na kumikinang sa mga ilaw at tawanan. Hindi ko magawang paandarin ang makina. Dito sa loob ng aking luma ngunit mapagkakatiwala ang kotse, ako ay nag-iisa, kasama ang kahihiyan. Ang bawat salitang binitiwan ng aking manugang, si Isabela, ay paulit-ulit na tumatatak sa aking isipan na parang sirang plaka. Guwardiya, pakialis ang pulubing ito. Ang mga salitang iyon ay mas masakit pa sa sampal. Ang sampal ay lumilipas, ngunit ang mga salitang iyon dumudurog sa iyong pagkatao, sa iyong dignidad. Naramdaman ko ang lamig ng hangin nang isara nila ang pinto sa aking likuran. Hindi lang ito pagsasara ng pinto, ito ay pagsasara ng pinto sa aking pagiging ina, sa aking pagiging lola. Ang bigat ng 20 pares ng mga mata na nakatitig sa akin habang ako'y palabas, hindi ko iyon makakalimutan. Tumingin ako sa salamin sa aking harapan. Isang babaeng may edad na 68, may mga puting buhok na bahagyang nagulo dahil sa yakap ng aking apo kanina. Ang aking pinakamagandang bestida ay tila naging basahan sa isang iglap. Ang babae sa salamin, siya nga ang babaeng tinawag ni Isabela. Isang kaawa-awang matanda. Isang pulubi na hindi alam kung saan lulugar. Napahawak ako sa manibela. Ang mga buto sa aking mga daliri ay nanginginig pa rin. Sa upuan sa tabi ko ay nakalatag ang sweater na gansilyo ko para kay Migs. Ang bawat sinulid ay pinaghirapan ko, puno ng pagmamahal at mga pangarap para sa aking apo. Ngayon, ang sweater na iyon ay parang isang simbolo ng aking katangahan. Ang pag-ibig na ibinigay ko ay isinukli ng paghamak. Bumalik sa aking alaala ang lahat ng sakripisyo. Ang mga gabing walang tulog, ang mga araw na doble kayod, ang pagbebenta ng lupang pamana para lang mabigyan ng magandang kinabukasan si Marco. Ginawa ko ang lahat ng iyon nang walang pag-aalinlangan. Dahil iyon ang ginagawa ng isang ina.
Nagbibigay ka hanggang sa wala nang matira sa iyo, maliban sa pag-asang mamahalin ka rin pabalik. Ang buong akala ko, sapat na iyon. Ngunit sa mundong ginagalawan ni Isabela, ang sakripisyo ay walang halaga kung hindi ito nakabalot sa ginto at diamante. Ang pagmamahal ay walang kwenta kung hindi ito kayang ipagmayabang sa lipunan. Habang nakaupo ako roon sa kadiliman, unti-unting humupa ang panginginig ng aking katawan. Ang matinding sakit ay napalitan ng isang kakaibang lamig. Isang lamig na gumapang mula sa aking mga paa hanggang sa aking puso. Ito ay ang lamig ng katotohanan. Ang katotohanan na ang babaeng humamak sa akin, ang babaeng nagpahiya sa akin, sa harap ng aking sariling anak, ay walang kaalam-alam kung sino talaga ako. Iniisip niya ako bilang isang matandang naglilinis ng opisina, isang hamak na trabaho, sabi pa niya. Ang hindi niya alam, ang maliit na negosyong iyon na minamata niya ay ang pundasyon lamang. Ang Meridian Technologies, ang dambuhalang korporasyon sa puso ng Bonifacio Global City kung saan siya nagtatrabaho bilang isang mataas na marketing manager, iyon ang tunay kong nilikha. Ang bawat salamin sa gusaling iyon, ang bawat lamesa, ang bawat empleyado, ay bahagi ng imperyong itinayo ko mula sa wala. Ako, si Teresita Reyes, ang babaeng tinawag niyang pulubi, ay ang nag-iisang may-ari, tagapagtatag, at CEO ng kumpanyang nagbabayad sa kanyang milyon-milyong sahod. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi, ang kabalintunaan ng lahat. Siya, na nag-aakalang nasa tuktok ng mundo, ay isa lamang empleyado sa mundong ako ang lumikha. Sa isang iglap, ang sakit ay naging kapangyarihan. Ang mga luha ay naging determinasyon. Isang desisyon ang nabuo sa gitna ng gabing iyon. Hindi na ako iiyak. Hindi na ako magmamakaawa para sa paggalang. Kung kailangan kong turuan ang aking manugang kung ano ang tunay na kahulugan ng kapangyarihan at kung saan ang tunay na lugar ng isang tao, gagawin ko. Ngunit hindi sa paraang marahas, hindi sa paraang eskandaloso. Gagawin ko ito sa paraang tahimik, sa paraang matalino, sa paraang hindi niya malalaman kung ano ang tumama sa kanya hanggat hindi pa huli ang lahat. Pinaandar ko ang makina. Habang tinatahak ko ang daan pauwi sa aking simpleng apartment, ang bawat ilaw ng poste na aming nadadaanan ay tila nagbibigay liwanag sa plano na nabubuo sa aking isipan. Gusto ni Isabela na matuto akong lumugar. Sige, simula bukas, sisiguraduhin kong matututunan niya ang leksyon na iyon sa pinakamahirap na paraan. 6:30 pa lang ng umaga, naroon na ako sa paanan ng aking gusali, ang Meridian Technologies. Ang salaming harapan nito ay sumasalamin sa maputlang liwanag ng bukang liwayway. Ito ang aking kaharian, na itinayo ko sa loob ng 35 taon ng dugo, pawis at luha. Bawat palapag ay kwento ng aking pagsisikap. Ngunit ngayong umaga, hindi ako narito para magmuni-muni. Narito ako para sa isang misyon. Nagulat pa si Mang Tony, ang matagal ng guwardiya sa lobby, nang makita ako. Ang aga niyo po yata, Ma'am Teresita, bati niya. Nginitian ko lang siya at sinabing, hindi ako makatulog, Mang Tony. Isang katotohanang may dalang mas malalim na kahulugan. Paano nga ba ako makakatulog kung ang pundasyon ng pamilyang pinakaiingatan ko ay unti-unti nang ginuguho ng kamandag ng isang tao? Pagdating ko sa aking opisina sa ika-42 palapag, hindi ko pinansin ang magandang tanawin ng buong siyudad. Dumiretso ako sa aking computer. Ang aking mga daliri ay mabilis na nag-type. Hinanap ko ang kanyang pangalan sa database ng mga empleyado, Isabela Reyes E. Mitchell. Ang kanyang larawan sa profile ay nakangiti, ang parehong mapagmataas na ngiti na ipinakita niya sa akin kagabi. Binasa ko ang kanyang mga detalye. Marketing manager, sahod na higit 2 milyong piso kada taon, mga papuri mula sa kanyang supervisor dahil sa kanyang pagiging agresibo at makabagong mga ideya. Ngunit hindi ako tumigil doon. Mas malalim ang hinanap ko. Binuksan ko ang mga folder na may label na employee relations, grievances, at internal complaints. Dito ko natagpuan ang tunay na kulay ni Isabela. Ang aking sikmura ay tila bumaliktad. 3 formal na reklamo. Lahat ay isinampa laban sa kanya sa loob lamang ng 18 buwan. At lahat ay mula sa mga empleyadong may edad na.
Ang una ay mula kay Ginang Margaret Chen, 61 taong gulang mula sa accounting. Ayon sa reklamo, kungkay siyang ipinahiya ni Isabela sa isang budget meeting. Tinawag daw ni Isabela ang kanyang mga pamamaraan na makaluma at sinabihan siyang dapat na siyang magbigay daan sa mga mas nakakaintindi sa modernong pagnenegosyo. Ang reklamo ay ibinasura matapos sabihin ni Isabela na ang gusto lang niya ay kahusayan. Ang pangalawa ay mula kay Ginoong Robert Williams, 58 taong gulang mula sa IT. Inireklamo niya na pinilit siya ni Isabelang mag-overtime para sa mga personal na proyekto nito, habang sinisigawan siya tungkol sa kanyang kabagalan at hindi makasabay sa mga mas bata. Muli, ibinasura. Ngunit ang pangatlong reklamo ang pinakatumimo sa akin. Ito ay mula kay Aling Janet Rodriguez, 63 taong gulang, isang custodial supervisor. Nagreklamo si Isabela sa HR na si Aling Janet ay hindi propesyonal dahil hindi agad naasikaso ang hiling nitong ipalinis ang isang meeting room para sa isang biglaang pagpupulong. Ang resulta, si Aling Janet, na 20 taon nang nagsisilbi sa kumpanya, ay inilipat sa night shift. Isang parusang tahimik, isang pagpapatapon. Sumandal ako sa aking upuan. Isang malamig na galit ang kumukulo sa aking kalooban. Ang ginawa niya sa akin kagabi, hindi iyon isang hiwalay na insidente. Isa iyong pattern. Isang sistematikong pag-atake sa mga taong sa tingin niya ay mahina at hindi makakalaban. Ang mga matatanda, ang mga taong nagbigay ng kanilang buhay sa kumpanyang ito, sila ang kanyang mga biktima. At sa bawat pagkakataon, nakalusot siya. Sa gitna ng aking pag-iisip, tumunog ang aking telepono. Si Marco, ang boses niya, ay pagod at puno ng pagkakasala. Ma, sorry po talaga sa nangyari kagabi. At doon, sinimulan na naman niyang ipagtanggol ang kanyang asawa. Stress lang po talaga si Isabela, ma. Hindi niya po sinasadya. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Marco, sabi ko, ang boses ko ay matatag. Ipinahiya niya ako sa harap ng mga kaibigan ninyo. Tinawag niya akong pulubi. Sinubukan niya akong palayasin mula sa kaarawan ng sarili kong apo. Mahabang katahimikan. At ang sumunod na sinabi niya, ang tuluyang dumurog sa aking puso. Alam ko po, ma. Pero siguro po sa susunod, kung pwede po sanang mag-ayos kayo ng kaunti. Alam niyo naman po, importante ang itsura sa mga kaibigan ni Isabela. Ibinaba ko ang telepono. Ang aking anak, ang aking sariling anak, ay kinakampihan ang kalupitan ng kanyang asawa. Hinihiling niyang ako ang magbago. Ako ang mag-adjust para lang mapagbigyan ang pagiging mababaw ni Isabela. Doon ko napagtanto. Ang laban na ito ay hindi na lamang para sa akin. Ito ay para kay Aling Janet, para kay Ginoong Williams, para kay Ginang Chen, para sa lahat ng mga taong naging biktima ng pang-aapi ni Isabela. Hindi na ito personal. Ito ay tungkol sa katarungan. Pagkatapos ng tawag mula kay Marco, ang lahat ng pag-aalinlangan sa aking isipan ay naglaho. Pinalitan ito ng isang matibay at malinaw na layunin. Hindi sapat na malaman ko lang ang katotohanan. Kailangan kong kumilos. Tiningnan ko ang orasan, 8:00 na ng umaga. Ang gusali ay nagsisimula nang mapuno ng mga empleyado. Sa isa sa mga elevator na iyon, paniguradong nandoon si Isabela. Naglalakad ng mayabang, walang kamalay-malay sa bagyong malapit ng sumalanta sa kanyang perpektong mundo. Pindot ko ang intercom. Elena, pasok ka. Si Elena ang aking executive assistant sa loob ng 15 taon. Siya ay 62 taong gulang, matalino, at higit sa lahat mapagkakatiwalaan. Siya mismo ang tipo ng empleyado na tina-target ni Isabela. Pagpasok niya, nakita niya agad ang determinasyon sa aking mukha. Kailangan ko ang lahat ng performance reviews, project reports, at internal communications mula sa Digital Campaigns Division, sabi ko sa kanya. At Elena, dagdag ko, bigyan mo ng espesyal na pansin ang anumang email o memo na isinulat ni Isabela na tumutukoy sa mga empleyadong may edad na. Tumango lang si Elena. Hindi na siya nagtanong. Alam niya kapag may malaking nangyayari. Isang oras ang lumipas. Bumalik siya na may dalang isang makapal na folder. Ang laman nito ay mas masahol pa sa aking inaasahan. Ang mga email ni Isabela ay puno ng paghamak. Nariyan
ang pagtawag niya sa mga nakatatandang katrabaho bilang mga dinosaur at pabigat sa kumpanya. Nabasa ko ang isang email kung saan ipinagmamalaki niya kung paano niya napaikot ang isang matandang kliyente para pumirma sa isang kontrata. Ngunit ang pinakamatindi ay ang natuklasan namin tungkol sa Morrison Project. Ito ang proyektong nagpanalo kay Isabela ng isang malaking bonus na nagkakahalaga ng 6 na numero sa piso. Ipinagmalaki niya ito bilang sarili niyang ideya. Ngunit ayon sa mga talaan, ang orihinal na konsepto, ang pinakapuso ng ideya, ay nagmula kay Aling Janet Rodriguez. Oo, ang custodial supervisor. Naisip niya ito sa isang brainstorming session kung saan inimbitahan ang mga support staff. Kinuha ni Isabela ang ideya, pinakinis ito, at inangkin bilang sa kanya. Ninakaw niya hindi lang ang ideya, kundi pati na rin ang pagkakataon ni Aling Janet na makilala. Iyon na ang huling patak. Kinuha ko ang telepono at tinawagan ang extension ng Human Resources. Jennifer, Teresita Reyes ito. Pumunta ka sa opisina ko, ngayon din. At dalhin mo ang organizational chart ng digital campaigns. Pagdating ni Jennifer, ang batang pinuno ng HR, halata ang kaba sa kanyang mukha. Inilatag ko sa aking mesa ang lahat ng ebidensya. Ang mga reklamo, ang mga email, ang kwento tungkol sa Morrison Project. Habang nagsasalita ako, unti-unting namumutla si Jennifer. Mrs. Reyes, hindi ko po alam na ganito kalala. Ang ilan sa mga reklamong ito ay dapat na umabot agad sa inyong opisina. Ang kanyang boses ay nanginginig. Dapat nga, malamig kong sagot. Pero hindi nangyari. Ibig sabihin, mas malaki ang problema natin kaysa sa isang empleyado lang. Ngunit sa ngayon, kay Isabela Reyes si Mitchell tayo mag-focus. Tumingin siya sa akin, naghihintay. Ano po ang nais niyong gawin ko? Huminga ako ng malalim. Tiningnan ko ang organizational chart. Ang pangalan ni Isabela ay nasa isang kahon na may titulong manager, isang posisyon ng kapangyarihan, isang posisyon na kanyang inabuso. Dahan-dahan kong itinuro ang kanyang pangalan. Gusto ko siyang ilipat, sabi ko. Ang aking boses ay kalmado ngunit may bigat. Ilipat saan po, ma'am? Sa ibang marketing team? Umasa si Jennifer. Umiling ako. Hindi. Tumingin ako sa labas ng bintana, sa mga maliliit na tao sa ibaba, ang mga taong nagtatrabaho ng marangal, na hindi nakikita. Naisip ko si Aling Janet na naglilinis sa gabi. Naisip ko ang mga kamay ni Ginang Chen na nanginginig matapos ipahiya. Ilipat mo siya, sabi ko, at tiningnan ko si Jennifer ng diretso sa mata, sa food services. Nanlaki ang mga mata ni Jennifer. Po? Sa kantin po? Tumango ako. Bilang ano po, ma'am? Supervisor? Muli akong umiling, at sa pagkakataong ito, ibinigay ko na ang huling hatol. Bilang tagahugas ng pinggan, nabigla si Jennifer. Pero Mrs. Reyes, yan po ay isang napakalaking demotion. Siguradong magrereklamo siya. Magdedemanda siya. Hayaan mo siya, sabi ko. Sabihin mo sa kanya na ito ay bahagi ng bagong inisyatibo ng kumpanya para maranasan ng mga manager ang lahat ng aspeto ng ating operasyon. Sabihin mong ito ay pansamantala. At kapag nagreklamo siya, sabihin mo sa kanya na kung ayaw niya, malaya siyang umalis at humanap ng ibang trabaho. Walang nagawa si Jennifer kundi ang tumango. Pagkaalis niya, tumayo ako at muling tumingin sa bintana. Ang hatol ay naibigay na. Ang parusa ay hindi pagpapatalsik. Ang parusa ay isang aral. Isang masakit na aral sa pagpapakumbaba. Ang kantin sa basement ng Meridian Technologies ay isang ibang mundo. Maingay, mainit, at amoy pagkain at sabon. Ang tunog ng mga kubyertos na nagbabanggaan, ang malakas na ugong ng mga industrial dishwasher, ang sigawan ng mga kusinero, ito ang pusong nagpapakain sa libu-libong empleyado ng kumpanya araw-araw. Ito ay isang trabahong marangal, ngunit halos hindi napapansin ng mga taong nasa itaas na palapag. Dito sa mundong ito, nagsimula ang parusa ni Isabela. Sa loob ng halos isang linggo, binantayan ko siya mula sa malayo. Nagsuot ako ng lumang uniforme ng maintenance, isang ball cap na nagtatago sa aking puting buhok at may dalang clipboard para magmukhang abala. Madali akong napagkamalang isa sa mga matatandang staff at ang aking nakita
ay nagpatibay lamang sa aking desisyon. Sa unang araw, kitang-kita ko ang pagkasuklam sa kanyang mukha. Ang kanyang mamahaling damit ay pinalitan ng unipormeng puti. Ang perpekto niyang buhok ay nakatago sa ilalim ng isang hairnet. Ang kanyang mga kamay na dati pinalamutian ng mamahaling manicure ay ngayon ay nakababad sa maduming tubig at sebo, nakikipagbuno sa mga patong-patong na plato. Galit siya. Hindi pagsisisi ang nakita ko sa kanya, kundi purong galit. Galit sa mundo. Galit sa kung sino man ang may kagagawan ng kanyang pagbagsak. Narinig ko siyang bumubulong sa kanyang sarili. Katawa-tawa ito. Isang malaking pagkakamali. Sa pangalawang araw, sinubukan niyang gumamit ng awtoridad. Inutusan niya ang isang batang katrabaho na si Luis na gawin ang kanyang trabaho na sinasabing mayroon siyang allergy sa sabon. Ngunit si Maria, isang veteranang empleyada sa kusina na nasa mga 50 taong gulang, ang humarap sa kanya. "Hoy, Ineng!" sabi ni Maria, ang boses niya ay matatag. "Dito sa kusina, pantay-pantay tayong lahat. Walang manager dito, walang mayaman, trabaho lang. Kaya kung ayaw mong magtrabaho, nandoon ang pinto." Napahiya si Isabela. Walang siyang nagawa kundi ang bumalik sa lababo. Mas lalo pang umigting ang galit sa kanyang mukha. Sa pangatlong araw, nakita kong nagsisimula na siyang masanay sa pisikal na gawain, ngunit ang kanyang pag-uugali ay lalo pang sumama. Dahil hindi niya kayang idaan sa awtoridad, idinaan niya sa panlalait. Narinig ko siyang kausap si Luis sa oras ng pahinga. "Hindi ko maintindihan," sabi niya. "Tingnan mo ang mga tao dito, Luis. Sila yung mga walang narating. Yung mga hindi nakapagtapos. Kaya sila napunta dito. Hindi ako nababagay sa lugar na ito. Nasaktan ako para sa mga taong naririnig ko. Mga taong masisipag at mararangal. Mga taong tulad ni Maria, na nag-isang nagtaguyod sa kanyang mga anak sa pamamagitan ng pagtatrabaho sa kusinang iyon. Mga taong tulad ni Luis, na masaya sa kanyang trabaho dahil nakakatulong siya sa kanyang pamilya. Doon ko napagpasyahan na kailangan kong lumapit. Kailangan kong marinig ang lahat mula mismo sa kanyang bibig. Kinabukasan, sa gitna ng abalang tanghalian, nagpanggap akong nagmomop ng sahig malapit sa kanyang pwesto. Doon ko narinig ang pinakamasakit sa lahat. Nagkukwento siya kay Luis tungkol sa nangyari sa kaarawan ni Migs. Pero sa kanyang bersyon, siya ang biktima. "Alam mo ba, Luis," sabi niya, ang boses niya ay puno ng pagkaawa sa sarili. "Ang biyenan ko, isang kaawa-awang matanda. Feeling niya, may utang ang mundo sa kanya dahil lang matanda na siya. Dumating siya sa party ng anak ko na parang galing sa ukay-ukay. Nakakahiya. Ipinahiya niya ang asawa ko sa harap ng lahat ng aming mahahalagang bisita. Wala akong choice kundi ang hilingin sa kanyang umalis para protektahan ang reputasyon ng pamilya namin. Napatigil ako sa pagmumop. Ang dugo ko ay tila nagyelo. Ang kawalan niya ng kahihiyan ay nakakagulat. Hindi niya binanggit ang pagtawag ng guwardiya. Hindi niya binanggit ang salitang pulubi. Sa kanyang kwento, siya ang bayani. Ako ang kontrabida, ang pinakamasaklap. Dagdag pa niya, habang kinukuskos ang isang platong may kaning na tuyo, ay siguradong tuwang-tuwa ang matandang iyon ngayon. Siguradong masaya siya na ang matagumpay niyang manugang ay naghihirap ngayon. Ganoon siya kasamang tao. Puno ng inggit dahil mas nakakaangat kami sa buhay kaysa sa kanya. Hindi ko na kinaya. Tahimik akong umalis. Habang naglalakad ako pabalik sa elevator ng mga empleyado, malinaw na sa akin ang lahat. Ang paglalagay sa kanya sa kusina ay hindi isang aral. Para sa kanya, isa lang itong pagsubok na kailangan niyang tiisin. Hindi siya natututo ng pagpapakumbaba. Lalo lang niyang kinukumbinsi ang sarili na siya ay biktima. Walang pagsisisi, walang pagbabago. Napatunayan ko ang aking hinala. Ang puso ni Isabela ay hindi lang puno ng pagmamataas. Puno ito ng kadiliman. At napagtanto ko, ang susunod kong hakbang ay kailangang maging mas matindi. Kailangan kong ipakita sa kanya na ang kaawa-awang matanda na kanyang hinahamak ay may hawak na kapangyarihang hindi niya kailanman inakala. Kinabukasan, Biyernes. Halos isang linggo na si Isabela sa kusina. Isang linggo na sapat na sana para matauhan ang isang tao
para makita ang pagkakamali, para matuto ng leksyon. Ngunit habang papalapit ako sa maingay na kusina, suot muli ang aking uniforme ng maintenance, alam ko sa aking puso na hindi iyon ang nangyari. Ang mga huling salitang narinig ko mula sa kanya kahapon ay umalingaw-ngaw pa rin sa aking isipan. Isang kaawa-awang matanda, puno ng inggit. Napailing na lang ako. Ang pagiging bulag sa sariling kasalanan ay isang sakit na mahirap gamutin. Ngayong araw, hindi lang ako magmamasid. Kailangan kong marinig ang kanyang pananaw ng buo at malinaw. Sa huling pagkakataon, bago ko gawin ang aking susunod na hakbang, pinili ko ang oras ng tanghalian, ang pinakaabalang oras, ang ingay ng mga kawali, ang sigawan, ang usok. Ito ang perpektong pagkakataon para hindi ako mapansin. Dala ang aking mop at timba. Dahan-dahan akong nagtrabaho papalapit sa washing station kung saan naroon si Isabela. Mukha na siyang pagod na pagod. Ang dating ayos na ayos niyang buhok ay bagsak na sa ilalim ng kanyang hairnet. May maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Pero ang ekspresyon niya, hindi iyon pagod ng isang manggagawa. Iyon ay pagod ng isang renang na pilitang mamuhay kasama ng mga alipin. Si Luis, ang mabait na binatang katrabaho, ay naroon sa tabi niya. Sinusubukang pagaanin ang kanyang loob. Konting tiis na lang, Ma'am Isabela. Sabi ni Luis. Baka naman totoo yung sinabi nilang temporary lang ito. Narinig ko ang mapaklang tawa ni Isabela. Temporary? Luis, huwag kang maging inosente. Parusa ito. Alam kong parusa ito. Ang hindi ko lang maintindihan ay kung para saan. Huminto siya sa paghuhugas at sumandal sa pader. Pinunasan ang pawis sa kanyang noo gamit ang likod ng kanyang kamay. Tingnan mo ang paligid mo, sabi niya. Ang kanyang boses ay mahina ngunit puno ng pait. Tingnan mo ang mga taong ito. Sila yung mga taong walang pangarap. Yung mga kontento na sa ganitong buhay. Yung mga walang abilidad para umangat. Napahigpit ang hawak ko sa aking mop. Ang bawat salita niya ay isang patunay. Tingnan mo si Maria, pagpapatuloy niya. Mahusay siyang magluto, oo. Pero hanggang dyan na lang siya. O si Aling Janet, yung laging nakangiti. Sigurado ako, hindi man lang nakatapos ng high school yan. Sila ang mga taong dapat lang magpasalamat na may trabaho sila. Kahit anong trabaho, naramdaman ko ang pag-iling ni Luis kahit hindi ko siya nakikita. Ma'am, hindi naman po siguro, masisipag po sila. Doon na lumabas ang tunay na lason mula sa bibig ni Isabela. Masisipag? Luis, ganito yan. May mga taong ipinanganak para mamuno, at may mga taong ipinanganak para sumunod. May mga taong lumilikha ng yaman, at may mga taong tagalinis lang. Tagalinis lang. Ang mga salitang iyon, para sa kanya, ang mga taong nagpapanatili ng kaayusan ng mundong ginagalawan niya ay mas mababang uri ng nilalang. Mga maintenance, mga kasangkapan. Ang totoo, Luis, dagdag pa niya, ang nakakainis sa lahat ay ang biyenan ko. Siya ang may kasalanan ng lahat ng ito. Gulat akong napatingin. Paanong nangyaring ako pa ang naging may kasalanan? Siya yung tipo ng tao na gustong hilahin pababa ang lahat sa level niya, sabi niya. Dahil lang naghirap siya sa buhay, gusto niya, maghirap din tayong lahat. Inggit na inggit yun sa akin, sa amin ni Marco. Inggit siya dahil ang anak niya ay nakapag-asawa ng isang taong edukada. May class, hindi tulad niya na hamak na manggagawa lang, hamak na manggagawa. Katulad ng ginagawa niya ngayon. Katulad ng ginagawa ng mga taong nasa paligid niya na may dignidad at dangal. Alam mo ba ang pinaka nakakatawa sa lahat? Tanong niya kay Luis na ngayon ay tahimik na lang at hindi na makaimik. Ang asawa ko, si Marco, naaawa pa sa kanya. Iniisip niyang dapat akong humingi ng tawad dahil ipinahiya ko raw ang nanay niya sa party. Pwede mo bang paniwalaan yon? Ako, na nagpoprotekta lang sa imahe ng pamilya namin. Ako pa ang kailangang magsorry? Nagsimula na akong maglakad palayo. Narinig ko na ang lahat ng kailangan kong marinig. Pero may huling pahabol pa siya. Alam mo, Luis, narinig kong sabi niya habang papalayo ako, ang tunay na pamilya, hindi basta-basta sumusulpot na mukhang galing sa trailer park. Ang tunay na pamilya, alam kung paano kumilos sa lipunan. Pagdating ko sa service corridor, sumandal ako sa malamig na pader. Ang aking mga kamay ay nanginginig na sa galit.
3 araw. 3 araw ng paghuhugas ng pinggan. 3 araw ng pakikisama sa mga taong dati niyang minamata at wala siyang natutunan. Walang-wala. Sa halip, lalo lang tumibay ang kanyang mga maling paniniwala. Lalo lang niyang pinatunayan na ang kanyang puso ay kasing tigas ng marmol na sahig na aking nilalakaran. Ang pag-asa kong kahit katiting ay may pagbabago ay tuluyan ng naglaho. At sa paglaho ng pag-asang iyon, isang bagay ang naging malinaw. Hindi na ito isang leksyon sa pagpapakumbaba. Ito na ay isang paghuhukom. Pagkatapos ng gabing iyon ng Biyernes, alam ko na ang dapat kong gawin. Ang pag-asang magbabago si Isabela sa pamamagitan ng pagdanas ng hirap ay isa lamang ilusyon. Ang mga ugat ng kanyang pagmamataas ay masyadong malalim. Ang lunas ay hindi na maaaring maging dahan-dahan. Kailangan na itong maging isang biglaang paggising. Isang paggising na yayanig sa buong mundo niya. Paggising ko ng Lunes, isang bagong determinasyon ang bumalot sa akin. Hindi na ako magtatago sa anino ng uniforme ng maintenance. Oras na para harapin niya ako bilang ako. Pumasok ako sa aking opisina at ang unang ginawa ko ay tawagan si Elena. Elena, sabi ko, ang boses ko ay kalmado ngunit may bigat ng awtoridad. Mag-schedule ka ng meeting. Para kay Isabela Reyes y Mitchell. Dito sa opisina ko. 10:00 ng umaga. Nag-alinlangan si Elena. Ma'am, sigurado po kayo? Sigurado ako. Sagot ko. At may idinagdag akong isang mahalagang utos. At Elena, siguraduhin mong sa main elevator siya dadaan. Gusto kong maglakad siya sa buong executive floor. Gusto kong maramdaman niya ang layo ng kanyang binagsakan. Gusto kong makita niya ang mga opisina, ang mga karpet na malambot, ang mga taong nakapormal na kasuotan, ang mundong inakala niyang sa kanya bago siya humarap sa akin. Eksaktong 10:00, tumunog ang intercom. Ma'am Teresita, narito na po ang bisita ninyo para sa 10:00. Papasukin mo siya, sagot ko. Inikot ko ang aking swivel chair paharap sa malaking bintana. Tinalikuran ko ang pinto. Narinig ko ang pagbukas nito at ang tunog ng mga takong sa marmol na sahig. Sa refleksyon sa salamin, nakita ko siya. Mukha siyang pagod. Ang buhok niya ay nakatali lang at ang suot niya ay simpleng damit na angkop sa trabaho sa kusina. Nagbago na ang kanyang postura. Wala na ang dating yabang. Excuse me po, sabi niya. Ang boses niya ay may bahid ng iritasyon. Pinapunta po ako rito tungkol daw sa transfer ko. Hindi ko alam kung bakit dito sa executive floor ako ipinadala. Siguradong may pagkakamali. Dahan-dahan. Dahan-dahan kong inikot ang aking upuan paharap sa kanya. Pinanood ko ang pagbabago sa kanyang mukha habang unti-unti niyang napagtatanto kung sino ang nasa harapan niya. Ang kanyang ekspresyon ay isang obra maestra ng mga emosyon. Una, pagkalito. Sumunod, pagkabigla. At ang pagkabigla ay naging purong takot at hindi paniniwala. Ang kanyang bibig ay bumuka at nagsara ng ilang beses bago may lumabas na tunog. Ikaw? Halos pabulong niyang sabi. Paano ka nakapasok dito? Ngumiti ako, isang ngiting hindi umabot sa aking mga mata. Hello, Isabela. Pumasok ako sa pamamagitan ng aking private entrance, tulad ng ginagawa ko tuwing umaga. Itinuro ko ang upuan sa harap ng aking mesa. Maupo ka. Marami tayong dapat pag-usapan. Nanatili siyang nakatayo. Ang kanyang isip ay halatang nagpoproseso ng lahat. Ito. Isang biro ba ito? Hindi ka pwedeng maging ang CEO at founder ng Meridian Technologies? Ako na ang nagtapos sa kanyang sasabihin. Ikinalulungkot ko. Pero ako nga, sa loob ng 35 taon, doon na siya napaupo, na para bang ang kanyang mga binti ay biglang nawalan ng lakas. Pero sa hapunan, sabi mo nagtatrabaho ka sa isang cleaning company. Sabi niya, naghahanap ng anumang lohikal na paliwanag. Sinabi kong may sarili akong negosyo, pagtatama ko. Ikaw ang nag-assume na ito ay isang cleaning company. Madalas, ang nakikita lang ng mga tao ay kung ano ang gusto nilang makita, hindi ba? Natahimik siya. Nang magsalita siyang muli, nag-iba na ang kanyang tono. Naging malambing. Ang parehong tono na ginamit niya
para umakyat sa corporate ladder. Mrs. Reyes, Tita, hindi ko po alam. Kung nalaman ko lang po sana. Kung nalaman mo sana, iba ang magiging pakikitungo mo sa akin. Pinutol ko siya. Interesante. Ibig sabihin, ang pag-uugali mo sa akin ay nakabase lang sa tingin mong estado ko sa buhay. Namula ang kanyang mukha. Hindi po yun ang ibig kong sabihin. Ano kung gayon? Paghahamon ko, nakita kong nagbago ang kanyang estratehiya. Ang ibig ko pong sabihin, nagkaroon lang po tayo ng hindi pagkakaunawaan. Alam niyo naman po, ang dynamics ng pamilya, minsan po, may mga nasasabi tayong hindi natin sinasadya. Kaya noong tumawag ka ng guwardiya para paalisin ako sa birthday ng apo ko, hindi mo sinasadya iyon? Nakita kong hindi uubra ang pagpapaawa, kaya iniba ko ang usapan. Kilala mo ba si Margaret Chen Isabella? Gulat siyang napatingin. Sino po? Si Robert Williams? Si Aling Janet Rodriguez? Isa-isa kong binanggit ang mga pangalan. At sa bawat pangalan, lalo siyang namumutla. Ipinakita ko sa kanya ang screen ng aking computer, kung saan nakalista ang lahat ng reklamo laban sa kanya. Hindi ko maintindihan kung anong kinalaman nito. Ang kinalaman nito, sabi ko, ay ang pag-uugali mo sa hapagkainan ay hindi isang pagkakamali. Isa itong sintomas ng isang mas malalang sakit. Isang sakit ng pagmamataas at kalupitan. Nandoon ka, sabi niya, biglang napagtanto. Ikaw yung nasa kusina. Pinapanood mo ako. Tumango ako. Oo, at ang narinig ko ay isang empleyadong walang natutunan kundi ang manisi ng iba. Doon na siya sumabog. Paniniktik ito. Hindi mo pwedeng espiyahan ang mga empleyado. Kaya kong obserbahan ang kultura sa sarili kong kumpanya. At ang nakita ko ay isang empleyadong sistematikong nambubuli ng mga nakatatanda at naniniwalang ang estado sa buhay ang basehan ng halaga ng isang tao. Ginagawa mo ito dahil sa nangyari sa hapunan. Personal na paghihiganti ito, sigaw niya. Tumayo ako at lumapit sa bintana. Ang kumpanyang ito ay itinayo ko sa prinsipyo ng paggalang. At ikaw ang kumakatawan sa lahat ng bagay na 35 taon kong nilabanan. Anong mangyayari sa akin ngayon? Tanong niya, ang boses niya ay halos pabulong. Tatanggalin mo ba ako? Humarap ako sa kanya. Depende sa'yo. Nakita ko ang kislap ng pag-asa sa kanyang mga mata. May pagpipilian ka. Pwede kang magpatuloy sa pagtatrabaho sa kusina at baka sakaling matuto ka. Oh, sabi ko, pwede kang mag-resign ngayon din. Bibigyan kita ng neutral na reference. Tinitigan niya ako. At ang kanyang sagot, ang nagpakita ng kanyang tunay na pagkatao. Blackmail ito. Ginagamit mo ang iyong posisyon dahil hindi mo nagustuhan ang pakikitungo ko sa'yo. Umiling ako. Binibigyan kita ng pagkakataong umalis nang may natitira pang dignidad. Dignidad? Tumaas ang kanyang boses. Ipinahiya mo ako. Pinaghugas mo ako ng pinggan. Ibinigay ko sa iyo ang parehong pagtrato na ibinigay mo sa iba. Ang pagkakaiba lang, sila ay walang pagpipilian. Ikaw, meron. Pumunta siya sa pinto. At bago siya lumabas, humarap siyang muli. Ang mukha niya ay puno ng galit. Malalaman ito ni Marco. Oo, sabi ko. Malalaman niya ang katotohanan. Malalaman niya na ang asawa niya ay isang bully. At malalaman niya na nang bigyan siya ng pagkakataong magbago, pinili pa rin niyang maging biktima. Doon, gumawa siya ng isang desisyon na ikinagulat ko. Sige, sabi niya, ang boses niya ay malamig. Pipiliin ko ang kusina. Mananatili ako. At ipapakita ko sa lahat, lalo na kay Marco, na lahat ng ito ay dahil lang sa personal mong galit. Tumango ako. Kung yan ang gusto mo, mag-report ka sa kantin sa Lunes. Parehong oras, parehong istasyon. Pagkaalis niya, napaupo ako, ramdam na ramdam ang aking edad. Ang aking pag-asa na magigising siya sa katotohanan ay nabigo. Sa halip, pinili niya ang landas ng pagsuway at paglikha ng sarili niyang kasinungalingan. Ang laban ay hindi pa tapos. Sa katunayan, ito ay papunta pa lang sa pinakamasakit na bahagi, ang pagharap sa aking sariling anak. Lumipas ang 3 linggo.
3 linggo kung saan si Isabela ay patuloy na nagtrabaho sa kusina. Ngunit hindi na siya nagrereklamo. Naging tahimik siya. Ginagawa ang kanyang trabaho na may malamig na determinasyon. Alam ko kung ano ang kanyang ginagawa. Hindi siya natututo. Nag-iipon siya ng lakas. Nag-iipon siya ng kwento. Isang kwento kung saan siya ang bida na inaapi. At alam ko rin kung kanino niya ikukwento iyon. Isang gabi ng Martes, tumawag si Marco. Ang boses niya sa kabilang linya ay hindi na lang pagod. Mayroon itong bigat. Ang bigat ng isang taong nalilito at nasasaktan. Ma, sabi niya, kailangan po nating mag-usap. 3 po tayo. Alam ko na. Dumating na ang oras. Sinabi na ni Isabela sa kanya. Tungkol saan, Marco? Tanong ko. Kahit alam ko na ang sagot. Tungkol sa trabaho ni Isabela. Tungkol sa nangyari sa birthday ni Migs. Tungkol sa lahat. Huminto siya sandali at narinig ko ang bulungan sa likuran niya. Walang duda, si Isabela iyon. Nagbibigay ng script. Sinabi niya sa akin kung sino ka talaga, ma. Huminga ako ng malalim. At ano ang nararamdaman mo tungkol doon? Mahabang katahimikan. Nalilito po ako, ma. Galit. Hindi ko maintindihan kung bakit hindi niyo sinabi sa akin na kayo pala ang may-ari ng kumpanya kung saan siya nagtatrabaho. Ang sagot ko ay simple. Hindi mo naman tinanong, anak? Nag-assume ka lang. Katulad niya. Hindi po iyon ang punto, ma. Giit niya. Ang punto po, ginagamit niyo ang posisyon niyo para parusahan siya dahil sa personal na isyu ng pamilya. Hindi po kayo ganyan. Tama siya. Hindi ganoon ang inang kilala niya. Ngunit hindi niya kilala ang CEO na ako. Kung ganoon, sabi ko, marahil ay hindi mo ako lubos na kilala. Tulad ng hindi mo lubos na kilala ang asawa mo. Anong ibig niyong sabihin? Ang ibig kong sabihin, dapat natin itong pag-usapan ng harapan. Ngayong gabi, sa apartment ko, 8:00, dumating sila ng huli ng 15 minuto. Si Isabela ay halatang pinaghandaan ang gabing ito. Ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos. Ang kanyang make-up ay walang kamali-mali. At ang kanyang damit ay pinili para ipakita ang imahe ng isang biktima, isang propesyonal na inaapi. Si Marco naman ay mukhang pagod na pagod. Naipit sa gitna ng 2 babaeng mahal niya, ngunit hindi niya lubos na nauunawaan. Naghain ako ng kape sa aking maliit na sala. Ang pagkakaiba ng aking simpleng apartment at ng kanilang malaking bahay ay isang bagay na hindi namin maaaring hindi mapansin. Si Marco ang unang nagsalita. Ma, may mga sinabi po sa akin si Isabela na nakakabahala tungkol sa mga nangyayari sa trabaho niya. Tumingin ako sa kanya. Sigurado akong marami nga siyang sinabi. Si Isabela ang sumunod. Ang kanyang boses ay maingat na inihanda para maging puno ng sakit at determinasyon. Sinabi ko sa kanya, sabi niya, nakatingin sa akin, na ginagamit mo ang iyong posisyon para ipahiya ako, na inilipat mo ako sa pinakamasamang trabaho sa buong kumpanya bilang parusa sa isang hindi pagkakaunawaan sa pamilya. Hindi pagkakaunawaan sa pamilya. Inulit ko ang mga salitang iyon sa aking isipan. Ganoon na lamang ba iyon? Iyon ba ang tawag mo doon, Isabela? Mahinahon kong tanong. Marco, sabi ko, bumaling sa aking anak. Tama ang sinabi mo kanina. Hindi ko dapat gamitin ang aking negosyo para ayusin ang personal na issue. At hindi ko nga ginagawa iyon. Tumingin ako muli kay Isabela. Ang sitwasyon mo sa trabaho, Isabela, ay walang kinalaman sa pagiging magbiyenan natin. May kinalaman ito sa pagiging empleyado kita. Naguluhan si Marco. Ano po? Inilahad ko ang lahat, ang 3 formal na reklamo. Ang mga pangalan ng mga taong kanyang binuli. Ang kwento tungkol sa Morrison Project na ninakaw niya mula kay Aling Janet. Habang nagsasalita ako, nakita ko ang pagbabago sa mukha ni Marco. Ang pagkalito ay napalitan ng pag-aalinlangan. Tumingin siya sa kanyang asawa. Isabela, totoo ba yon? Ang sagot ni Isabela ay mabilis at sanay na. Legitimate professional concerns lang iyon, Marco. Sa mundo ng korporasyon, kailangan mong maging matatag? Matatag? Tanong ko. O malupit? Sinabi mo kay Luis na ang mga tao sa kusina ay walang talino para umangat sa buhay. Tinawag mo silang maintenance lang. Namutla si Marco. Isabela, naiinis lang ako noon.
Nakakapagsalita ka ng kung ano-ano kapag stress ka, pagdadahilan niya. Ngumiti ako ng mapait. Katulad ng mga nasasabi mo kapag stress ka sa mga dinner party, katulad ng pagtawag mo sa akin na, "Pulubi, bago mo ako ipinalayas sa bahay mo?" Ano? Tumingin si Marco sa aming dalawa, gulong-gulo. Doon ko na sinabi ang lahat, ang eksaktong mga salita. Ang sigaw niya na magtawag ng guwardiya, ang kahihiyang idinulot niya, ang katahimikan na sumunod ay nakakabingi. Tumingin si Marco sa kanyang asawa at nakita ko sa kanyang mga mata ang parehong itsura noong bata pa siyang nalaman na hindi totoo si Santa Claus. Ang itsura ng isang taong nawasak ang pinaniniwalaan. Tinawag mo ang nanay ko, na pulubi. Ang boses ni Marco ay halos hindi marinig. Nagsimulang magpanik si Isabela. Marco, kailangan mong maintindihan. Hindi ko alam kung sino siya. Ang itsura niya kasi, kaya okay lang? Doon na sumabog si Marco. Ang lahat ng taon ng pagpapasensya, ng pag-iwas sa gulo, ay naglaho. Okay lang na ipahiya ang isang tao dahil lang sa itsura niya? Okay lang na palayasin ang sarili kong ina sa sarili kong bahay. Marco, hindi mo naiintindihan. Ngayon ko lang naintindihan ang lahat. Sigaw niya, tumayo at naglakad-lakad sa aking maliit na sala, na parang isang hayop na nakakulong. Ngayon ko lang naintindihan na ang asawa ko ay isang bully sa trabaho. Ngayon ko lang naintindihan na kapag nahaharap siya sa resulta ng kanyang mga ginagawa, tumatakbo siya sa akin at nagkukunwaring siya ang biktima. Tumingin siya kay Isabela at sa pagkakataong iyon, nakita kong gumuho ang huling hibla ng kanyang pagmamahal. Pinapili mo ako, Isabela. At pinili ko na. Humarap siya sa kanya, ang kanyang boses ay naging kalmado sa isang paraan na nakakatakot. Umalis ka. Umalis ka sa apartment ng nanay ko. Marco, hindi ka seryoso. Kailanman ay hindi pa ako naging ganito kaseryoso sa buong buhay ko, sabi niya, binuksan ang pinto. Umuwi ka. Mag-impake ka. Mag-usap na lang ang mga abogado natin. Tumingin sa akin si Isabela. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit at takot. Ito ang gusto mo, di ba? Sinira mo ang pamilya ko. Umiling ako. Hindi, Isabela. Ikaw ang sumira nito. Sinira mo ito noong nagpasya kang mas mahalaga ang opinyon ng mga bisita mo kaysa sa damdamin ng lola ng anak mo. Sinira mo ito sa bawat empleyadong iyong binuli. At sinira mo ito ngayon. Nang pinilit mong pumili si Marco sa pagitan ng asawa niya at ng kanyang konsensya. Wala na siyang masabi. Kinuha niya ang kanyang bag at lumabas, ngunit bago siya tuluyang umalis, may huli siyang sinabi. Hindi pa ito tapos. Oo, mahina akong sagot pagkasara ng pinto. Tapos na. Pagkaalis niya, bumagsak si Marco sa upuan. Ang kanyang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga palad. Narinig ko ang kanyang mga hikbi. Umupo ako sa tabi niya at hinawakan ang kanyang kamay, tulad ng ginagawa ko noong bata pa siya. Walang salitang namutawi sa amin. Sa sandaling iyon, ang katahimikan at ang aming magkahawak na kamay ay sapat na. Ang paghuhukom sa loob ng tahanan ay tapos na. Ang mahabang proseso ng paghilom ay ngayon pa lang magsisimula. 6 na buwan ang lumipas. Ang 6 na buwan ay maaaring maikli lamang sa orasan ng mundo, ngunit sa buhay ng isang tao, sapat na ito para magbago ang lahat. Sa loob ng 6 na buwang iyon, ang bagyong idinulot ni Isabela ay unti-unting humupa, at ang araw ay muling sumikat sa aming mga buhay. Isang umaga, habang nagkakape ako sa aking opisina at pinagmamasdan ang abalang siyudad sa ibaba, pumasok si Elena na may dalang sulat. Isang resignation letter. Ang eleganteng sulat kamay ni Isabela ay formal na nagpapaalam. Walang bakas ng pagsisisi, walang pag-amin sa pagkakamali. Ang dahilan daw ay personal at para sa mga bagong oportunidad. Isang malinis na pagtakas, pinirmahan ko ang kanyang pagbibitiw, nang walang pag-aalinlangan. May mga taong natututo sa kanilang mga pagkakamali. At mayroon ding mga taong tinatakasan lang ang mga ito, umaasang sa ibang lugar ay makakapagsimula silang muli nang hindi nagbabago. Iyon ang pinili ni Isabela. Nalaman ko na lang na bumalik siya sa probinsya ng kanyang mga magulang, malayo sa kahihiyang nilikha niya para sa kanyang sarili. Ngunit ang pag-alis ni Isabela
ay hindi lang isang pagtatapos. Ito ay isang simula. Isang simula para sa mga pagbabagong matagal ko nang dapat ginawa sa aking kumpanya. Ang mga natuklasan ko dahil sa kanya ay nagmulat sa akin sa mga bitak sa pundasyon ng kulturang aking binuo. Kaya't kumilos ako. Nagpatupad ako ng bagong sistema kung saan ang lahat ng reklamo tungkol sa workplace bullying, gaano man kaliit, ay direktang aabot sa aking opisina. Naglunsad ako ng mga mandatoryong sensitivity training para sa lahat ng nasa management position para ipaalala sa kanila na ang tunay na pamumuno ay hindi tungkol sa kapangyarihan, kundi sa pag-aaruga. At higit sa lahat, ibinigay ko ang hustisya sa mga naging biktima ni Isabela. Si Aling Janet Rodriguez, ang babaeng ninakawan niya ng ideya at ipinatapon sa night shift, ay isa na ngayong floor supervisor, kung saan ang kanyang karanasan at karunungan ay binibigyan na ng halaga. Si Ginang Margaret Chen ay naibalik sa day shift na may kasamang commendation letter sa kanyang file. At si Ginoong Robert Williams, ang tinawag niyang mabagal, ay siyang namumuno ngayon sa isang malaking proyekto para i-upgrade ang aming IT infrastructure. Ang kanyang mga dekada ng karanasan ay naging napakahalaga. Unti-unti, nagbabago ang kultura sa Meridian Technologies. Mula sa isang lugar na pinamumugaran ng takot sa ilalim ng mga taong tulad ni Isabela, ito ay nagiging isang lugar kung saan ang bawat isa, anuman ang edad o posisyon, ay nararamdamang sila ay mahalaga. Kasabay ng pagbabago sa aking kumpanya ay ang unti-unting paghilom ng aking pamilya. Ang diborsyo ni Marco at Isabela ay naging mabilis at tahimik. Masakit, oo, lalo na para kay Marco. Ngunit para itong isang masakit na operasyon na kinailangan para matanggal ang kanser sa aming buhay. Ang relasyon ko sa aking anak ay dumaan sa isang maselang proseso ng muling pagtatayo. Sa simula, mayroong awkwardness, mayroong pagkakasala sa kanyang mga mata. Ngunit sa bawat pag-uusap, sa bawat magkasamang tanghalian, unti-unti naming ibinabalik ang tiwalang nasira. Nagsimula siyang magkwento muli sa akin, hindi bilang isang CEO, kundi bilang kanyang ina. At ako naman, natutunan kong makinig muli, hindi para humusga, kundi para umunawa. Ngunit ang pinakamahalagang paghilom ay nangyari sa pamamagitan ng aking apo, si Migs. Sa pagkawala ni Isabela sa bahay, ako ang naging permanenteng presensya sa buhay ng bata. Tuwing katapusan ng linggo, nasa kanila ako. Nagbe-bake kami ng cookies, nagtatayo ng mga kumot na kuta sa sala, at binabasa namin ng paulit-ulit ang kwento tungkol sa prinsesang hindi nangangailangan ng prinsipe para iligtas ang sarili. Ibinalik niya sa akin ang kagalakan ng pagiging isang lola, isang pribilehiyong muntik nang ipagkait sa akin. Isang hapon ng Sabado, habang naglalaro kami sa parke, biglang huminto si Mig sa pagtakbo at lumapit sa akin. "Lola," tanong niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng inosenteng pag-usisa. "Bakit po umalis si Mommy?" Napatingin ako kay Marco, na nakaupo sa tabi ko sa bench. Ito ang pinakamahirap na tanong. Paano mo ipapaliwanag ang mga pagkakamali ng matatanda sa isang batang isip? Lumuhod ako para maging kapantay ko si Migs. "Apo," sabi ko ng marahan, "minsan, ang mga mommy at daddy, kailangan nilang tumira sa magkaibang bahay para maging mas mabuting magkaibigan sila." Hindi ko alam kung iyon ang tamang sagot, ngunit iyon ang tanging sagot na kaya kong ibigay, isang sagot na may katotohanan ngunit walang paninisi. Tinitigan ako ni Migs, pagkatapos ay tumango siya. "Okay po, Lola. Basta po kayo, huwag kayong aalis ha?" Niyakap ko siya ng mahigpit. Hinding-hindi, Apo. Hinding-hindi aalis si Lola. Sa yakap na iyon, naramdaman ko ang tunay na tagumpay. Hindi ito ang pagbagsak ni Isabela. Hindi ito ang pagpapatupad ng aking kapangyarihan. Ang tunay na tagumpay ay ito, ang pagkakataong muling buuin ang nasira, ang paghilom ng mga sugat at ang pangakong mananatili para sa mga taong tunay na mahalaga. Ang nakalipas na 6 na buwan ay isang mahabang paglalakbay mula sa kadiliman ng pagtataksil patungo sa liwanag ng pag-asa. At habang pinapanood ko ang aking apo na muling tumatakbo ng masaya, alam ko na ang lahat ng sakit ay may katuturan. Ang takipsilim ay dahan-dahang bumabalot sa syudad. Mula sa bintana ng aking simpleng apartment, tanaw ko ang libu-libong ilaw na nagsisimula ng kumislap,
na parang mga bituin sa lupa. Ang bawat ilaw na iyon ay isang tahanan, isang pamilya, isang kwento. Dati, ang katahimikan sa aking apartment ay may kasamang lungkot. Ang katahimikan ng pag-iisa. Ngayon, ang katahimikan ay may dalang kapayapaan. Ang kapayapaan ng isang pusong naghilom. Habang nagtitimpla ako ng isang tasang tsaa, inaalala ko ang araw na iyon sa parke kasama si Marco at Migs. Isang simpleng picnic lamang iyon. Walang magagarang pagkain, walang mamahaling laruan, tanging isang kumot sa ilalim ng isang malaking puno, mga sandwich na gawa sa bahay, at ang walang katapusang halakhak ng aking apo. Habang pinapanood ko si Marco na nakikipaghabulan kay Migs sa damuhan, nakita ko ang pagbabalik ng ngiti sa kanyang mga labi. Hindi na iyon ang pilit ng ngiting nakita ko sa loob ng maraming taon. Ito ay isang tunay na ngiti, isang ngiting nagmumula sa isang pusong malaya na mula sa bigat ng pagkukunwari. Ito na pala iyon. Ito ang pinakamahalagang yaman, hindi ang kumpanyang nagkakahalaga ng bilyon-bilyon. Hindi ang kapangyarihang magpatalsik o mag-angat ng tao, kundi ito ang simpleng sandali ng pagiging magkasama. Ang karapatang maging isang lola na nag-aalala kung madadapa ang kanyang apo. Ang karapatang maging isang ina na nakikita ang kaligayahan sa mga mata ng kanyang anak. Biglang tumunog ang aking telepono. Isang text message mula kay Luis, ang binatang nakasama ni Isabela sa kusina. Naging malapit kami sa isa't isa. Siya ang nagbibigay sa akin ng mga balita mula sa ibaba. Ang mensahe niya, "Ma'am Teresita, gusto ko lang po ipaalam na nakapasa po sa college entrance exam ang panganay na anak ni Maria. Number 1 po sa pamilya nila na makakatuntong sa kolehiyo." Pinapasabi po niya, maraming salamat daw po sa scholarship program na sinimulan ninyo." Napangiti ako. Ang scholarship program ay isa sa mga bago kong proyekto. Isang pondo para sa edukasyon ng mga anak at apo ng aming mga matagal ng empleyado sa rank and file. Mga taong tulad ni Maria, na 20 taon nang tapat na nagsisilbi sa aming kantin. Sila ang mga haligi ng aking kumpanya. Nararapat lamang na ang kanilang mga pamilya ay umani rin ng bunga ng kanilang pagsisikap. Nag-reply ako. Pakisabi sa kanya, "Congratulations." Ang sipag at tiyaga ay laging may gantimpala. Isa pang text ang dumating. Mula naman ito kay Aling Janet. "Ma'am, good evening po. May nabakante pong posisyon na night shift supervisor sa Building B. Interesado po sana akong mag-apply. Baka po pwede niyo akong gawan ng reference letter. Kayo po kasi ang nakakakilala sa work ethic ko." Napatawa ako ng malakas. Nag-reply ako, "Baka may kilala nga akong makakatulong sa'yo diyan." Ang simpleng palitan ng text na iyon ay nagbigay sa akin ng kakaibang saya. Ito ang tunay na diwa ng aking trabaho, ang makatulong sa pag-angat ng buhay ng iba. Habang umiinom ako ng tsaa sa aking paboritong upuan, hindi ko maiwasang isipin si Isabela. Nasaan na kaya siya ngayon? Ano na kaya ang kanyang ginagawa? Wala na ang galit sa aking puso. Ang nararamdaman ko na lang ay isang uri ng panghihinayang. Hindi dahil sa kanyang pagbagsak, kundi dahil sa mga pagkakataong kanyang sinayang. Pwede sana siyang matuto, pwede sana siyang magbago. Pwede sana niyang buuin muli ang kanyang pagsasama kay Marco sa isang pundasyon ng paggalang, hindi ng ambisyon. Ngunit pinili niya ang landas ng pagtakas at paninisi. May mga taong ginugugol ang kanilang buong buhay sa pagtakbo mula sa responsibilidad, hindi na pagtatanto na ang kalayaang hinahanap nila ay matatagpuan lamang sa pagharap at pag-ako sa kanilang mga pinili. Tumunog muli ang aking telepono. Ang huling tawag para sa gabing iyon, si Marco. "Ma," sabi niya, "pinapatawag po kayo ni Migs. Gusto niya lang pong mag-good night. Nag-aalala daw po siya, baka mag-isa kayo at malungkot." Narinig ko ang boses ng aking apo sa likuran. "Papa, sabihin mo kay Lola, takot ang mga dragon sa dilim, kaya dapat iwanan niyang bukas ang ilaw." Napangiti ako, ramdam ang init sa aking dibdib. "Sabihin mo sa kanya, iiwanan ni Lola na bukas ang ilaw," sabi ko. "At Marco, salamat." "Para saan po, Ma?" "Salamat sa pagpili mong makita ang katotohanan noong pinakakailangan." Pagkatapos naming mag-usap, tumayo ako at iniwan ngang bukas ang maliit na ilaw sa kusina. Hindi dahil takot ako sa mga dragon,
kundi dahil ang aking apo ay nag-aalala para sa akin. At ang pag-alalahanan ng isang taong mahal mo, iyon ay isang pribilehiyong muntik ko nang mawala. Nahiga ako sa aking kama ng gabing iyon, iniisip ang tungkol sa kapangyarihan. Hindi ang kapangyarihang nagmumula sa titulo o yaman, kundi ang kapangyarihang nagmumula sa pagkilala sa iyong sariling halaga at pagtangging tanggapin ang anumang mas mababa pa roon. Ang kapangyarihang manindigan para sa iyong sarili at para sa iba kahit na mahirap. Ang kapangyarihang pumili ng dignidad kaysa sa kaginhawaan, ng katotohanan kaysa sa kasinungalingan. Inakala ni Isabela na naiintindihan niya ang kapangyarihan. Akala niya, ito ay nasa panlalait sa kapwa, sa pag-akyat sa lipunan, sa pagpapakasal sa isang pamilyang sa tingin niya ay mas mababa sa kanya. Napagkamalan niya ang kalupitan bilang kalakasan. Ngunit ang tunay na kapangyarihan, ang uri na nagtatagal, ay ang kapangyarihang mag-angat ng iba. Ang gamitin ng iyong posisyon para protektahan ang mga hindi kayang protektahan ang kanilang sarili. Ang unawain na ang bawat tao, anuman ang kanyang edad, trabaho o pinag-aralan, ay may halaga. Iyon ang mga prinsipyong pinagsumikapan kong itayo sa Meridian Technologies at iyon ang mga prinsipyong ipagtatanggol ko habang ako'y nabubuhay. Bukas, gigising akong muli at babalik sa aking opisina. Ngunit ngayong gabi, ako ay natulog na lamang ang mahimbing at payapang tulog ng isang taong lumaban para sa tama at nagwagi. Hindi sa pamamagitan ng paghihiganti, kundi sa pamamagitan ng tahimik na pagpapatupad ng hustisya at sa hindi natitinag na paniniwala na lahat tayo ay nararapat sa respeto at kabutihang loob. Naipakita ko sa aking apo na ang kanyang lola ay tunay ngang makapangyarihan. Hindi dahil kaya niyang manakit, kundi dahil pinili niyang tumulong. Iyon ang pamanang gusto kong iwan. Hindi ang toreng gawa sa salamin at bakal, kundi ang isang kulturang binuo sa pagmamahal at paggalang. Iyon ang tunay na legacy.